Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 15, 2025. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, binabati ko muna ang aming class sa Philippine National Police ng 18th Anniversary, Class Bandila 2007-05. Sa lahat ng mga classmate kong pulis, mag-iingat kayo palagi at patuloy nyo lamang ganapin ang inyong sinumpaang tungkulin ng meron pong pagmamahal sa bayan at mga kapwa po natin Pilipino. Mabuhay po kayo, mga classmate ko diyan po sa PNP. Ngayon mga tol, patuloy po natin pag-usapan ito pong kontrobersiya na bumabalot kay Vice President Sara Duterte kung saan ang kanyang kumpare di umano, inaanak po nitong si Ramil Madriaga di umano, ang pinakabunsong anak ni Vice President Sara Duterte ay naghayag po ng mga samot-saring akusasyon laban po sa Vice Presidente. Kabilang po diyan ang paggamit sa confidential funds nung siya po ay Department of Education Secretary pa at nung meron pang confidential funds ang Office of the Vice President. Kasama rin po ang di umano yung mga pondo na galing po sa Pogo at drug lords na ginamit daw di umano sa kanyang pangangampanya noong 2022 para sa pagka-vice presidente. Hindi rin po nawala doon sa alegasyon ni Ramil Madriaga ang kanyang asawa na si Man Scarpio, kaugnay nga po nung magnetic lifter na naging issue sa panahon po ng Duterte administration kung saan di umano naglalaman po ito ng methamphetamine hydrochloride or shabu. Pero lahat po ng ito ay binabaliwala lamang ng kampo ni Sara Duterte. Ito po ay kanilang sinasabing pamumulitika lamang at lahat daw po ng ingay nitong si Ramil Madriaga ay pakikipagsabuatan daw po, partikular sa mga nagsampa ng impeachment laban po kay Sara Duterte. May mga akusasyon din po ang kampo ni Duterte na ginagamit daw po itong si Ramil Madriaga para daw po huwag nang makatakbo pa sa hinaharap si Sara Duterte sa anumang kaparaanan, pagsasampa ng kasong kriminal o kaya by impeachment. At ito daw po ay may sanction ng Marcos Jr. Administration. Yan po ang parte ng Duterte camp kaugnay po ng pinag-uusapan po nating kontrobersiya. Ngunit yan po ay pinabulaanan ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Pero bago tayo muling dumako dyan, may paalala po. Ito pong si Secretary Larry Gadon, kasi ang sinasabi ni Larry Gadon, kung nagawa po ng Vice Presidente na magtangka o magbantang ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas, how much more ito pong si Ramil Madriaga. Sabi po ni Secretary Larry Gadon kahapon, December 14, 2025, nananawagan ako o siya sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Marcos, si Lisa, si Martin inorderan niya na patayin, what more pa itong si Madriaga? Ito ay lehitimo para sa aking pananaw na panawagan ni Secretary Gadon kasi hindi naman maikakaila kung ano po yung propensidad nito pong si Sara Duterte, partikular sa kanyang mga isipan. Nandiyan nga yung gusto niyang hukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. Mga morbid thinking ba? Tapos yung kanyang imagination na ginigilitan niya ng leeg ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaka-worst po doon, na sa tingin po natin ay paglabag talaga sa batas, ay yung kanyang pahayag na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin Romualdez. Conditional po iyon, Kasi sabi niya, pag siya daw po namatay. Pero alam po ninyo, ang grave threat, yan po ay makukomit. Sapat na pong makomit yan the moment na ikaw po ay magbanta regardless kung conditional yung sinasabi mo o hindi. Pero sa parte ng paglilipat sa detention,
I believe mas secure itong si Ramil Madriaga sa Annex 2 ng Manila City Jail. Maliban na lamang kung si Madriaga ilipat po sa custodial facility ng Philippine National Police. Other than that, kung ililipat po sa ibang jail facility ng BJMP, baka mas mapanganib po sa kaligtasan nitong si Ramil Madriaga. Kaya kung walang ibang choice maliban sa custodial facility ng Philippine National Police, yan ay sa loob ng Camp Crame, ako po nais kong manatili itong si Ramil Madriaga dyan po sa Annex 2. Kahit yan po ay napuntahan minsan di umano nitong si Sara Duterte. Bakit? Yan po ay naka-house sa loob po mismo ng Camp Bagong Diwa. Ito po ang nag-house sa National Capital Region Police Office. Kaya very secured po yung location niyan at hindi sila basta-basta makakapagpadala dyan ng assassin. Ang worry lang, di ba, may sinasabi na kinakausap daw po ng Office of the Vice President ang mga detaining iba. Tapos inaalam yung kanilang mga pagkakakilanlan sa mga pamilya, pag-aaralin kung ano-ano ang pangako. Baka ang mangyari dito, i-riot itong si Ramil Madriaga at during riot, masaktan siya o kaya worse, mapatay. Yun din yung mga iniisip ko dyan. Pero ganun pa man, ako I trust our authorities na pag-iingatan ngayon itong si Ramil Madriaga and ipanalangin na lang natin na wala pong mangyaring masama sa kanya. Ganun din naman sa parte ng mga nag-aakusa sa ating Pangulo, sa ating former speaker at kung sino-sino pang mga taong gobyerno. Katulad ni Orly Gutesa, sana kung nasaan man siya, mapag-ingatan siya. Kasi katotohanan po ang hinahanap natin dito eh. Ang bawat akusasyon, ng bawat panig ay may kanya-kanyang bigat ng mga sinasabi. Kaya dapat katotohanan ng lumabas sa huli. Hindi pa pwedeng yung mga tumatayong nagsisiwalat ng mga impormasyon na yan ay basta na lamang mawawala o mapapahamak. Dahil pag nangyari yon, baka hindi po natin malaman kung ano ang katotohanan. Kaya mamaya i-share ko din yung balancing opinion dyan ni Fiscal EJ. Pero unahin muna natin ang paglilinaw ni Attorney Falad kaugnay po sa akusasyon ng Duterte Camp. Panoorin po natin itong muli, mga tol. Lokohan, yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. Pinaglaan ni Atty. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga na lumutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Sino-sino ba yung mga grupo na nag-file ng impeachment complaint? Iba't ibang grupo po ng mga individual ito mula po sa religious sector and civic groups. Pero isa lamang po ang commonality nila. Mga dilaw ang mga nag-file po ng impeachment kay Sara Duterte. Nandiyan yung Father Flaviano ba yun? At yung doktor, saka si Professor Shelo Magno. Ang kulay talaga nila basically is dilaw. No? At ang pinaguhugutan naman po kasi nila ng kanilang aligasyon ng impeachment at the same time malversation ay yung confidential funds na ipinagkatiwala kay Sara Duterte. 125 million pesos po ito noong siya ay humingi sa Office of the President at na-grant naman eventually ang halagang 125 million pesos na di umano'y ginesta sa loob lamang ng 11 araw noong Desyembre 2022. Kasama din sa mga ini-issue sa kanya yung 612.5 million pesos na confidential funds bilang OVP, bilang Vice President sa ating bansa at saka syempre nung siya po ay Secretary ng Department of Education. Yun lahat yung mga ilan sa pinaguhugutan eh. At wala po sa eksena itong si Ramil Madriaga. Kahit hindi lumabas si Ramil Madriaga, ang katotohanan, magpapatuloy ang impeachment na sa ngayon ay natutulog. Kasi meron pong nakabinbin na impeachment
sa Korte Suprema kung saan naghain po ng motion for reconsideration diyan ang House of Representatives. Pero ako po'y umaasa na panibagong impeachment complaint na lamang ang magiging solusyon talaga. Dahil yung natutulog sa Korte Suprema, malamang tulugan na talaga yan, katulad po ng pagtulog sa disbarment case niya na mahigit 1 dekada na po ang nakakalipas. 2, 3 disbarment case rather ang nakabinbinding dyan sa Korte Suprema. Sa February 6, 2026, itong impeachment complaint na panibago ay maihahain kay Sara Duterte dahil nga po magtatapos ang 1 taong palugit para muli siyang masampahan ng panibagong impeachment complaint. At kahit wala itong si Ramil Madriaga, magpapatuloy yan. Pero iba nga lang ang sitwasyon ngayon. Kasi mukhang mas palalakasin, if ever, ng mga testimonya ni Ramil Madriaga ang claim ng mga nagrereklamo laban kay Sara Duterte. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness para sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan ng kung saang mang korte, wala akong magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito, kalokohan po yan. Ayon kay Atty. Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa anyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte nang sampahan niya ng kaso si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Na-torture yung pinsan niya, dinawit siya, tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Atty. Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga dahil may mga hawak silang resibo para dito. Marami yung kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, 2 lang sila, one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according dun sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, nakareceive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni BP Sara. So mabigat, kung i-deny niya, dapat yung denial manggaling kay BP Sara. Miyerkules nung nakarang linggo, nang bigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP sa mga taga-suporta sa The Hague sa patuloy na pagtitiwala sa kanya. I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed. Una nang binalita ng Billionaire News Channel ang lumitaw na bagman umano ni VP Sara. Para sa Agenda. Bakit mahirap para sa Office of the Vice President na magsalita tungkol dito? Ako ang nakikita ko, ang mga sasabihin kasi nila maaaring mag-backfire kay Sara Duterte. Kaya sigurado iisipin muna nila kung ano yung pinaka magandang dahilan para pabulaanan itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Ngunit paalala lamang din po mga tol, hindi porket sinabi ni Ramil Madriaga, katulad na rin kay Orly Gutesa, ay gospel truth po nating ituturing. No? Maging critical din po tayo sa pag-analisa ng mga impormasyon na ibinabahagi sa atin sa harapan ng publiko, although may mga biases po tayo. Hindi maiiwasan yan. Lalong-lalo na hindi naman po tayo abogado. Ako po ay isang PBBM supporter at kritiko ng mga Duterte. Kaya basically, ang biases ko, ang mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga ay most of it pinaniniwalaan ko. No? At in contrast, ang mga sinasabi naman ni Orly Gutesa, majority niyan hindi ko pinaniniwalaan. That's life, no? Ganun tayo eh. Kung ano yung political affiliations natin, yun yung parang dumidikta sa ating mga nagiging desisyon o kaya isipan. Pero dito sa vlog ni Fiscal EJ, ito po ay balanse, no? Hindi pala naka-vlog. Hindi, naka-vlog, nakasulat. Basahin na lang natin yung kanyang sinulat. Kala ko naigawa niya sa video eh. Ito po. Sabi dito ni Fiscal EJ, my perspective on the Gutesa and Madriaga affidavits. Bilang abogado, tayo ay sinanay
Ipatagalog na lang natin kay ChatGPT para mas mabilis kong babasahin. Translate in Tagalog. Yan. Kasi pagka tinatranslate ko sa utak ko, nagde-delay pa tayo eh. Ito sabi ni Fiscal EJ, balanse po ito, no? Balanse. Bilang bilang perspektibo ng isang abogado. Ang aking pananaw sa mga affidavit ni Gutesa at Madriaga. Bilang mga abogado, sinanay kaming mag-isip ng naiiba kumpara sa karaniwang mamamayan. Kapag may iniharap na affidavit sa amin, hindi agad namin itinatanong sino ang itinuturo. Sa halip, sinasabi namin sa aming sarili, basahin ko muna, hinahanap namin ang mga detalye. Hinahanap namin ang mga puwang o kakulangan. Sa mga kaso ni Orly Gutesa at Ramil Madriaga, ang kanilang naisakatuparan ay mga narrative affidavit, hindi judicial affidavit. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang mga judicial affidavit ay mas detalyado at nilalayong magsilbing tuwirang testimonya ng nagsumpa sa hukuman. Samantala, ang mga narrative affidavit ay kadalasang parang salaysay o kwento at paunang hakbang lamang. At para sa akin, gaya ng inaasahan, kapwa nagkulang sa mahalagang detalye ang dalawang affidavit. Sa kabila ng pagtuturo nila sa mga politiko na may malalaking pangalan, si Gutesa ay itinuturo si Speaker Romualdez at si Madriaga naman ay si Vice Presidente Sara. Dahil sa mga nawawalang detalyeng ito, hindi maaaring tanggapin sa ngayon ang kanilang mga pahayag ng buo at walang pagdududa. Sa madaling sabi, kailangan ng corroboration ang dalawang affidavit. Kailangan silang masubok sa ilalim ng cross-examination. Ganito tinutukoy ang katotohanan sa batas, hindi sa dami ng views at shares. Kaya bilang isang abogadong sinanay na busisiin ang bawat pahayag, hindi ko maiwasang makita ang pagbuo ng dalawang affidavit na mas kapaki-pakinabang bilang pampolitikang propaganda sa social media kaysa sa tunay na paghahanap ng katotohanan. Hindi ito nangangahulugang walang katotohanan ang laman ng mga ito. Maaaring mayroon, ngunit ang tanging paraan upang marisolba ang mga paratang at kontraparatang ng katiwalian ay sa pamamagitan ng wastong investigasyon at due process, hindi sa paglilitis sa Facebook o YouTube. Samantala, ang mga vlogger at pandit na may malinaw na pagkiling sa politika ay nagsasaya sa dalawang affidavit na ito. Ginagamit ang isa laban sa isa pa, depende kung aling panig na ang kanilang kinabibilangan. Kapag ang mga affidavit ay ginagawang sandata ng propaganda sa halip na ebidensya, ang mga tao ay hindi napapaalam, sila ay minamanipula. May punto naman si Fiscal EJ sa pagsasabi po ng mga bagay na yan. Pero katulad po nung sinabi ko kanina, tayo po kasi bilang Pilipino, bihira po sa atin ang nasa gitna. Kadalasan po sa atin may kulay na kinabibilangan. At alam naman po natin ang kulay natin bilang sumusuporta sa ating Pangulo. No? Kaya kung ang ating pagkiling ay pabor para kay Ramil Madriaga, walang sino man ang makakasisi po sa atin. At yan, sa paniniwala ko, ay may mga karagdagang ebidensya. Hindi lamang testimonya nito pong si Orly Gutesa ay nitong si Ramil Madriaga. Bakit po? Ang mga pahayag ni Ramil Madriaga ay hindi lamang mere statement. Ito po ay corroborated ng mga posting niya sa kanyang Facebook page months and years ago. Siguro naman, kung yung mga posting na yon sa nakalipas po na panahon ay kasinungalingan, matagal na pong nireaksyonan yon ng mga Duterte supporters. Katulad po ng tawagan nila sa isa't isa. No, makikita po doon sa page dati nitong si Ramil Madriaga nang hindi pa ito na-deactivate ang pag-uusap nilang dalawa. At sinabi pa nga sa caption nitong si Ramil Madriaga, 'di ba, sa pag-uusap na 'yon, basahin po natin.
September 29, 2021, just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Di ba? Ito, mga patunay, ilan sa mga patunay na ang sinasabi ni Ramil Madriaga na kilala niya si Sara Duterte at the same time na siya ay tumulong sa kandidatura nito ay makatotohanan sapagkat kitang-kita naman natin sa series ng mga post ni Ramil Madriaga, partikular yung isip, yung Inday Sara is my president. Siya po yung national convener or founder ng nabanggit na grupo. At kung sinasabi ngayon ni Ramil Madriaga na sometime in 2019, siya ay pinabuo nitong si Sara Duterte. I-correct niyo ako kung mali ako kung 2018 or 2019 ha. Pero para hindi tayo magkamali, puntahan natin yung mismong affidavit nitong si Ramil Madriaga. Baka magkamali ako sa taon eh. Alam niyo naman yung mga DD sheets, ang hina ng mga listening and reading comprehension ng mga yan eh. Okay? O eto. Sinabi niya po dito na sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her planned 2022 presidential candidacy. At ito ay hindi lamang mere statement sapagkat doon po sa Facebook page na screen record po natin, makikita po natin doon na pinapatotohanan ng mga posting niya evidence by several or numerous photographs na talagang meron pong isip na itinatag siya at ito ay tumutulang sa kandidatura nito pong si Vice President Sara Duterte. O ngayon, puntahan po natin ang vlog naman ni Attorney Rene Bueno tungkol po sa issue na ito. Pakinggan po natin pare-parehas. Ngayon ko lamang po ito mapapanood. Ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon ko pa lang ito papanoorin eh. Nasaan na yun? Ito. 2 days ago na nga, di ko pa napapanood eh. Panoorin po natin ito. Yes! Pasko na kay Attorney Rene Bueno, ano? Dito tayo. Inday Oo. ang tungkol sa isang bagman Mm-mm. na hindi na nakatiis. Siguro'y sumama ang loob Oo. at ang pakiramdam niya ay nilalaglag siya ng kanyang dating amo at mga kasamahan sa Office of the Vice President. Kung kaya't sa tulong ng kanyang abogado ay siya ay gumawa ng isang affidavit na kung saan pinangalanan niya ang Vice Presidente na kumuha ng donasyon mula sa Pogo at mga pondo sa kanyang opisina at siya mismo ang nauutusan kung saan ibabaksak ang pera, ang mga nakalagay sa duffel bag, meron daw sa mall, meron sa isang comedy bar dyan sa may bandang timog na kung saan ito ay pag-aari ng isang abogado na nagtapos sa San Sebastian College at meron ding kung saan-saang lugar, no? Binababa ang duffel bag na naglalaman daw ng mula 30 milyon at mahigit 100 milyon. At iiwanan lang daw ang susi sa likuran ng goma, ng gulong, at siya aalis na at kaya niya alam na kumukuha yung kanyang mga kasamaan. So, Office of the Vice President ay sapagat ito palang si Ramil Madriaga ang ating tinutukoy dito. Kanina sa news namin, partner. Yan. Pero nakakulong siya, no, partner? Nakakulong siya. Bilang Intel, ay siyempre, titingnan niya kung sino dadampot ng susi niya doon sa ilalim ng gulong ng kotseng kanyang minamaneho na may laman na milyong pera. Ayan. Si Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakakulong sa Taguig for the case filed against him by Attorney Harry Roque. And kanina, partner, na-interview nito kanina si Attorney Harry Roque ni Ranjuman Lourdes. Nasa Netherlands. Oo, na-interview siya, partner, kanina ng programa ni Ranjuman Lourdes. And we are referring partner to that was 2022 elections, right? Yes, so yung mga donasyon dito kay Sara Duterte. And naging ko din lang, itong si Ramil Madriaga
na dating student of law to graduate, kasabay to ni na Ray Kilala, ni Sara Duterte, mga kaklase to Oh. sa Baste kaso to si Madriaga, hindi naman to nakapasa sa bar. Oo nga. No? Oo. At yan, ang dahilan kung bakit siya nakakulong diyan sa Taguig ay sapagkat sinampahan siya ng kasong kidnapping nitong si Harry Potter, no? At si Harry Roque. Harry Roque. Okay, so sinampahan siya ng kidnapping kaya siya nakulong. Itong mga kaya pinakikiusapan niya, particularly the Vice President, na mamagitan tungkol sa kaso between him and Harry Roque, but allegedly, sabi niya, mukhang hindi siya naintindi at mukhang napabayaan siya at nilalaglag siya. So, dahil napuno na yung tao, sumambulat ang sama ng loob at mukhang may pagtatangka sa buhay niya at sa buhay ng kanyang buong pamilya. Dahil nitong nakaraang linggo at nung last 2 weeks, ay dumadalaw doon sa Taguig Jail itong si Vice President upang kausapin siya. Pero hindi na siya nakipag-usap. Pero ang ginawa ng Vice ay nagpalabas daw ng isang impormasyon na siya ay mag-o-offer ng scholarship sa lahat ng detained, no? Prisoners diyan sa Taguig at pinakukuha yung mga buong pangalan at address ng mga pamilya ng nakadetine. Something na medyo nabahala itong si Ramil Madriaga sapagkat lumalabas na ang pinakukuha lamang ng mga pangalan ng mga anak ay dun sa grupo lang niya, dun sa annex, dun sa building niya. Yun lang. Bakit hindi pinakukuha lahat? Bakit dun lang sa area niya? Yan ang isa sa lehitimong tanong. Office of the Vice President, Vice President ka ng Pilipinas. Kung ang isa sa mga advocacy mo, tulungan ang mga pamilya ng mga nakadetine, bakit natatangi sa Annex 2 ng Manila City Jail ka lamang nagbigay ng ganyang effort? Ang dami pong mga kulungan across the country. Ang BJMP po ang pangunahing kulungan ng mga lumabag sa batas na ang kaparusahan ay hindi po lalagpas ng 3 taon. At dito din po, syempre, naka-temporary detained ang mga akusado para sa mga serious crimes. Meron din pong mga tinatawag na provincial jails. Meron din pong mga national penitentiaries na under po ng Bureau of Corrections. Kaya dapat, kung gano'n ang advokasya mo, balansehin mo man lang sa lahat. O somehow, meron kang ganitong advocacy para sa National Capital Region, sa Region 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. No? Pero natatangi Parang kakaiba. Parang piling-pili. Kaya bakit niya napili na ito pong Manila City Jail kung saan nakakulong si Ramil Madriaga, doon siya maglunsad ng ganyang mga advokasya di umano. Okay, tuloy po tayo rito. Ang kinukuhang pangalan ng mga anak, asawa no? ng mga prisoner. So dahil dyan, nag-decide na siya na kumuha ng tulong sa mga kaibigan at sa abogado at pinuntahan siya at siya pinagsulat ng sulat kamay na affidavit upang ikwento kung ano talaga ang nangyari nung siya ay nakay Bise, kay Digong at kung ano ang ginawa niya sa panahon na siya ay nanunungkulan pa sa Vice President. At ito ay tinranslate lang ni Attorney Palad into a formal form affidavit. No, at yun ang kanyang ipinalabas ngayon sa media, itong affidavit na base sa sulat kamay. The intention is to show to the public that hindi siya hinaharas, there is no intimidation, there is no use of force or violence against him, no, nung ginawa niya affidavit. Kasi baka mamaya matulad kay Gutesa na baka pino-force na partner. So medyo okay din yung lawyer, so actually he's very careful nung kinuha niya information about this issue. Dahil hindi biro yung kanilang pagbibintangan. Isang vice presidente to na very influential person sa Davao. But on the other side of the story, partner, during the interview kanina with Attorney Harry Roque na sa ibang bansa nga, kino-question niya ang kredibilidad, no? At ito'y pawang pagbibigay ng panggigipit o pagpaninira sa ating pangalawang pangulo, partner. Ang sabi ni Madriaga, kaya daw siya nakulong dyan, dinimanda siya ng kidnapping ng isang incheck na kanyang binantayan nung araw, panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong nung siya ay nagbabantay dyan sa Bataan, no, sa mga incheck na kanyang na-assign sa kanya upang bantayan, pati na nakatira doon sa malapit doon sa kinuhang niland grab, allegedly niland grab ni Harry Roque na ilang ektaryang lupa na allegedly ay pagkabili ay gagawin ni Harry Roque na isang pogo
town, Hub, oo. no, upang magtayo nga ng illegal na sugal diyan sa Bataan. Dahil dito, nung kinuhanan niya ng mga retrato at ebidensya na ito ay niland grab ni Harry Roque doon sa mga kawawang mga taga-Bataan